Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tiniyak ni Transportation Secretary Vince Dizon na pabibilisin ang mga proyektong pangkalsada tulad ng Metro Manila Subway Project. Si Christian Vascones ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Christian. Yes, Alan, mabilisan pero pulidong trabaho. Ito ang ipapatupad ng DOTR sa kauna-unahang railway project o proyekto ng underground railway sa bansa. Ito ang Metro Manila Subway Project. Una nang sinabi na hindi matatapos sa loob ng termino ng kasalukuyang administrasyon ang proyekto, pero maging mabilis pa rin ang pagtatrabaho sa Metro Manila Subway. Dahil na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-expedite o pabilisin ang mga proyektong infrastruktura sa bansa, lalong-lalo na ang mga kalsada at malaking proyekto tulad nitong Metro Manila Subway Project. Ayon kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon, isa sa mga balakid na magpapabagal ng proyekto ay ang mga informal settlers na madadaanan ng ongoing project. Nakasaad sa ROAC na ipinagbabawal ang pagbabayad sa mga informal settlers, kaya kailangan silang ilipat sa relocation site. Pinangako naman ng DOTR na gagawin nila ang lahat ng makakaya nila para mabigyan ng solusyon ang mga problemang ito, kabilang ang mga issue ng right-of-way. Ang underground railway project na ito ay may habang 33 kilometers na mula Valenzuela City papuntang Bicutan, Parañaque. Layo nitong lalo pang paangatin at mapabilis ang public transport sa bansa upang makatipid sa minuto ng pagbabiyahe ang mga commuters. At ngayon, Alan, nandito tayo ngayon sa isa sa mga rail station dito sa corner o dito sa kanto ng EDSA at Quezon Avenue, particular dito sa NSA property na kung saan kanina maaga pa lang ay nagsisimula na ang trabaho sa loob mismo ng project site. At iyan na muna ang ulat at ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan sa studio, Alan. Maraming salamat, Christian Vascones.